ngayon matatalino na eh. Totoo po yan. Mahirap man aminin ng mga kalalakihan, Tatay's Day, no? Kahit atin ang araw na ito, mahirap. Brilliant po yung mga babae ngayon. Ibang level po ang mga kababaihan ngayon. I was speaking to Pastor Oral a few days ago, nagsama-sama po kami. Sabi ni Pastor Oral, may struggle kami pinagdadaanan. Isipin mo, Pastor Oral, Harold Cruz at Pastor Oral Guevara, ito yung mga batpo. Mga anak ng mga pastor to eh. Pag nag-usap-usap kami, huwag nyo na sabihin sa kanila, sinabi ko sa inyo, meron kami mga pinagdadaanan. Ang sabi na ni Pastor Oral, you know what siya? Meron tayo sa mga brilliant na mga babae. At yung mga babaeng ito, ang ginagamit ng Panginoon para umalos ka siya. When you are praying to God na baguhin ang asawa mo, hindi naman talaga yun ang dapat palang hinihingi mo. Ikaw pala dapat ang baguhin, hindi ang asawa mo. So all the time, you've been praying, Lord, grabe itong asawa mo, baguhin mo siya. No! All the time, God is telling you, anak, ikaw ang baguhin yung asawa mo because the moment na magbago ka, magbabago ang asawa mo. So pag hindi ka nagbabago, perspective mo siya magbago, pray ka na pray, napaka-spirit mo, nandito ka tapos sa asawa mo, gano'n. It will never take place. Why? Because kailangan ko magbago. Di ba? Parang nalakas mag-amen. Mahina ang amen o malaki. Now, what is waiting for us to complete our sacrifice? Dito na ako magtatapos. Kung pinawin po natin sakripisyo natin sa Panginoon, it could be a job. Pwede trabaho ka din. It could be a promotion. It could be money. Siyempre, ang issue natin palagi, di ba? Pera. God, I will give you part of the money. Promise mo, very bold ka sa I will give you part of the money that you give me after you give me more. Kasi hindi ka paniwala na bahagi ng pera na para sa'yo kung bibigyan mo ako ng pera. Grabe, no? To God, will say, anak, ang tagal ng hihintayin mo. Kasi mahal upon your faith, eh. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, anak, kung may problema ka sa pera, I want you to know, trust me na. To go worship me in spite of your difficulty. You honor me first with your first fruit. Yan ang promise ng Panginoon sa atin, di ba? Of what I give you. Hindi yung leftover. Kung minsan kasi, tira-tira yung binibigay natin sa Panginoon. I want you to put it in the altar, anak. Now, we cannot hold on to our Isaac and get Jehovah Jireh. Atin yung blessing, atin pa yung blessing. Eh kung minsan meron pong challenge to decide, ano ba gusto mo? Blessor o blessing? And sometimes, meron po tayong dapat gawin, kaya nasabi natin, di ba? Anong mas pipiliin mo at the point na pinipili ka ng Panginoon? Ang gusto natin, paano eh? And sometimes, may requirements sa point, anak, pili ka muna. Kasi gusto ko ma-encounter yung situation mo. Because God responds to faith. Doon siya sumasagot eh. But listen, church, when we say Jireh, na-encounter po natin ang Panginoon. Nag-obey po si Abraham kaagad eh. Walang hesitation si Abraham. What will happen next? Meron last. Tingnan niyo po. In verse 16, myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing. Ginawa na ni Abraham eh. Sumunod na si Abraham, di ba? Because you have done this thing and have not withheld your son, Isaac, your only son, indeed I will greatly bless you. Grabe, no? I will greatly multiply you. Yun ang sabi ng Lord kay Abraham, di ba? See as the stars of the heavens and as the sun which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of the enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Namati ka. Nakinig ka sa boses ko, Abraham. I will greatly multiply. And Bible says, talagang mayaman si Abraham. Kaya nga tama yung mga nakikita natin Joel Osteen. Not necessarily speaking about the prosperity side ng gospel, di ba? Pero talagang mga pantog na mga gawain, grabe. Ito yun eh. Ito yung sinasabi ng Panginoon, di ba? I will greatly bless you. God said kay Abraham, Abraham, binigay mo sa akin sa Isaac, sinori mo sa Isaac, binigay yung blessing sa'yo, at saka meron pa. Di ba, bahay ko po eh. Tuloy-tuloy, meron pa. Daming gunay na binigay sa kanya. Plus. Di ba, magsasakay ka sa mga air
2,000 yun. Ganon si Lord. Binigay niya siya, may plus sign ng Panginoon sa atin. Ano? Ang pastor can testify that, grabe. I'll give you one example. Nung nagsisimula ako sa ministry, talaga sabi ko, Lord, ikaw mo provide, sabi ko, hindi ba? Meron kaming katabing isang bahay na talagang napakasutil. Nung nagpunta na siya sa bahay na, pinakilala niya kami kung sino siya. Naglabas ng baril. Pero hindi naman talaga tipong mayabang, pero tipong mayabang na talaga. Naglabas ng baril, 2 kotse niya. Tapos, marami siyang babae, yung anak niya, ganun din, marami din mga babae. Tapos, katabi, Mama Asena. Nakikita na lang kay Mama Asena eh. Nasa langit na si Mama Asena, Esther Asena. Si Daddy nakatira lang kay Tabi, nakatira lang ako. And I'm receiving 30 pesos sa Garden Way. Ang kotse ko, yung pinag-ipunan namin na mag-girlfriend pala kami ni Carmely, nagpunta siya ng Estados Unidos, nagtrabaho siya doon. Ministry, pero nagtrabaho siya, gusto namin bumili ng kotse para pagbalik dito, mapalayas kami pagdating namin dito sa Pasig and Valenzuela. So bumili kami ng kotse. Yung kotse nga bili namin, yung parang napili ko kung minsan pag masisira, sinisisi ko palagi yung demonyo. Kawawa naman ang demonyo, lagi ko siya sinisisi. Pag umaangat yung hood, kapag umaandar kami, dinireview ko kung taosan ko, sabi ng demonyo, wala naman ako kinalaman dyan, anak, talagang burot na yung kotse mo. Pagka yung gulong, pumuputok, sabi ko, sabi ni Carmen, wala kinalaman, Diyos dito, kailangan din pag kami stone, kailangan tayo bumili ng bagong kotse. And so, umiiyak ko sa Panginoon, nilinis ako ng kotse, napasok ko yung salamin. Siguro dahil sa kalumaan. Tapos habang nililinis ko yung apakan, nakikita ko yung dami butas, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, grabe ka naman, nagtinig ko na ako sa'yo. Sabi ko, cry to the effect ako, cry to the max. Sabi ko, Lord, umiyak ko sa'yo. Tulungan mo ko, tignan mo itong kapitbahay ko. Ang sutil-sutil eh, hindi tayo dahil naman ang kasalanan eh. Tapos ang daming kotse, may baril pa. Ako wala. Nakikita ko na ako sa mother-in-law ko at sa tatay-in-law ko. Ang hirap talaga ng situation. And yet, sabi ko, Lord, you will provide. And lo and behold, after a few years, nakita ko po na gumawa ang Panginoon sa buhay namin mag-asawa. Grabe ang ginawa ng Lord. Kung meron man siguro pwedeng magpatutuo sa inyo tungkol sa mga bagay, gusto kong ibigay sa inyo, Panginoon, this is my eyes up, and I'm trusting you enough na kayo po ang magpo-provide ng akin. Let's sing a song, whatever song Joel has in mind. Habang nangyayari po ito, pwede na po tayo pumunta sa harapan so I can pray for you. And ask the Lord to provide